So guys, for today's video, gagawa ako ng latik ng niyog. Ito gagamitin ko, isang ganito. Wala kasi ko nung yung pure na yung ginadgad tapos pipigain. Wala pa kasi ko nung pangkayod ng coconut. So ito try kong gumawa ng latik using this one. Itong coconut na to. Kaya samahan niyo ko guys. Buksan man natin. So ngayon, nabuksan ko na siya. Ilalagay lang natin dito sa pan. Ayan. Yan ang gagamitin ko para makapaglatik ako. So ang gagawin lang natin, halu-haluin lang natin siya ng ganyan. Medyo matagal nga lang pagluluto ng latik. Pero okay lang. First time kong gumawa dito sa Hong Kong ng latik. Kasi plano kong gumawa ng kakanin. Ayan. Halu-haluin lang natin siya ganda. Ito coconut ko. First time ko siyang gagawa na yung using na coconut na nakalata. Hindi ako sure kung makagawa ako ng latik na to. Pero sana makagawa ako. Wish ko lang. Wish ko lang makagawa ako ng latik na using the coconut and cream. Kukunti na lang kukunti ko ang gata ng coconut. Wish me lang makagawa ako ng latik na to. Yan, kukunti lang siya ng kakunti. Kung makakakuha ko ng latik o ito na yung latik kaso ko siguro dapat dalawang can na coconut na ginagawa. Siya brown na. Ito na siya ang aking latik. Samahan niyo ako guys. Gagawa ako ng sapin-sapin. Ang kakanin sa Pilipinas na sapin-sapin. So ngayon meron ako ditong glutinous rice flour 4 cups and then sugar 3/4 of sugar, half teaspoon salt, and yung condensed milk na ube, saka itong coconut milk 400 ml coconut milk. So ayan guys, gagawa ako ng sapin-sapin for today's vlog. So ngayon guys, gagawa ako ng sapin-sapin. Meron tayo ditong flour na, sugar, salt, coconut milk, saka itong condensed milk na ube flavor. Para hindi man siya lalagyan ng food color. Samahan niyo ako. Ito, nilagay ko na siya. And then, syempre, halo natin itong sugar. Mix natin ng sugar. Paghahalo-haluin lang natin itong salt. And then, coconut milk. And haluin lang natin siya. Tapos ngayon, next ko na ilalagay itong condensed milk na ube flavor. Tapos i-mix lang din natin siya. Mix lang natin ng ganito. So, eto na. Na-mix ko na siya. So, ang next natin gagawin is sasalain natin.
para yung mga buo hindi natin maisama para pag naluto maganda yung pagkakaluto niya. So ito sasarain natin. Sarain lang natin para hindi na maisama yung buo. So ngayon, nasala ko na siya. So, susunod natin gagawin is transfer ko na siya dito sa aking lagay. After nito, i-steamin na natin. So, ito na nagawa ko na. Sakto yung nilagyan ko 6. Steam na natin. Steamin lang natin siya ng 15 minutes. So, yun. Wait natin ng 15 minutes. Tignan natin kung luto na. Ayan, luto na siya. Ito na ating kakanin. Ang ating sapin-sapin ube flavor. Ito na siya. Ang aking sapin-sapin. Try natin kung masarap. Ang bangong latik. Ang sarap. Kain po tayo. Ang dali niyang gawin at ang sarap pa. Isa sa kakanin ng Pilipinas. Kakanin. Ang sarap ng lalat. Ito na ang aking homemade sapin-sapin. Ang bango ng latik. Try natin.